Kumusta mahal na mga mangangalakal at mamumuhunan? Kasama mo System Guru Markets. Nagsisimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Nang kaunti pa ay isasaalang-alang natin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung kinakailangan, maaari mong i-pause ang video. Inaanyayahan ka naming pag-aralan ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng organisasyon ng mas mabuti. Ngayon ay ihahambing natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Pfizer Inc., ticker EE. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang data simula noong Marso 22, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets kumpanya Pfizer Inc., nabibilang sa subkategory Pharma Holding, 111 organisasyon ang nakikibahagi sa paghahambing. Ito ay napakakinatawan. Makikita natin ang talahanayan ng mga order sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aaralan ay 8-10 puntos. Ang average para sa subkategory ay 1.2 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong stock market sa pangkalahatan, tandaan na ang average na resulta para sa US stock market sa kabuuan ay 1.9 puntos. Laban sa marka ng kumpanya na 8 puntos Pfizer Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng kumpanya Pfizer Inc. at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na over 12 months ang shares ng kumpanya Pfizer Inc. nagpakita ng pagbabago ng minus 4.8%. Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategory na 7.4%. Hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit kinakailangang isaisip ang katotohanan ito. Market capitalization ng organisasyon Pfizer Inc. nagkakahalaga ng $149.11 bilyon, at ang capitalization ng subkategory ay $3,178 bilyon. Pfizer Inc. ay may bahaging 4.62% at isa sa maliliit na kumpanya sa subkategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay $87.74 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay $472 bilyon. Pfizer Inc. account para sa isang bahagi ng 17.858%. Nang gumawa ng paghahambing ng mga inookupahang bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi Pfizer Inc. sa subkategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 4.62%. Ang book value ay 17.858%. Ito ay 281% pagtaas sa bahagi ng market capitalization. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at halaga ng libro ng subkategory, mabuti 1 puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng organisasyong pinag-aaralan ay nagkakahalaga ng $66.865 bilyon. Ang utang sa book capitalization ay kumakatawan sa 76% ng kapital ng kumpanya. Resulta sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, matitiis, 0 puntos. Ang balanse ng presyo ng merkado ng kumpanya sa tubo nito ay 18.6. Na may average sa subkategory na 42.9, ito ay 57% mas mababa kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng halaga ng merkado ng kumpanya sa tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga organisasyon ng subkategory, napakahusay, 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay $8,023 milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa darating na 12 buwan ay inaasahang magiging $12,311 milyon. Ito ay 53.4% na mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng tinantyang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 2.3. Ang average sa subkategory ay 5, na 54% mas mababa kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng merkado sa tagapagpahiwatig ng kita nito kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $63,650 milyon.
Ang pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay pansamantalang inaasahang magiging $77,670 milyon. Ito ay 53% mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang margin ng benta ay 12.6%, na may average sa subkategory na 11.6%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 1%. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 9.084%. Na 74% higit sa bahagi ng market capitalization. At ito ay sumasalamin sa pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng stock ng kumpanya Pfizer Inc. sa halip patungo sa pagmamaliit. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng organisasyon ay katumbas ng $1,840,000. Samantalang sa subkategory ay mayroong $3,563,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 48.4%. Pagtatasa ng halaga ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ay $79,000. Ang average para sa subkategory ay $83,100. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 11%. Pagtatasa ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay $786,000. Ayon sa subkategory $715,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 0%. Pagtatantya ng dami ng benta sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang mga pagbabahagi para sa pagbebenta ay tumutugma sa 1.7% na may average na subkategory na 1.5%. Ito ang pagpapahalaga ng isang maikling pisil. Tagapagpahiwatig RE14 na nagpapakita ng antas na 52% para sa kumpanya Pfizer Inc. Samantalang para sa subkategory ang antas ng RC14 na ay 52%. Sa teknikal, ang mga bahagi sa subkategory ay halos pareho ang halaga sa mga stock Pfizer Inc. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang $26.27. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $30.38. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang presyo at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 16%. Pumunta tayo sa talahanayan ng pag-order na magagamit sa lahat. Isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa ng publiko mayong siso ng sistema ng impormasyon at sanggunian Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay libre at libre, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng kumpanya Pfizer Inc. Sistema ng tulong Guru Markets, isang desisyon ang ginawa. Magbukas ng buy trade sa presyong $26.28. Ang deal ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may medyo mataas na halaga. Ang pagtatasa ng kumpanya ay batay sa modelo ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 27.72. Ang stop loss ay nakatakda sa 24.64. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ang transaksyon ay naayos ng nakapag-iisa sa pagtatapos ng session sa Abril 21, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang tinukoy na petsa. Ticker, NLL, magiging balancing sell order. Ang isang video sa pagkakasunod-sunod ng pagbabalanse ay maipublish o na-publish na sa channel na ito.
Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, basic o pagbabalanse. Ang isa pang order ay naayos sa kasalukuyang presyo. Maraming salamat sa mga manonood sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system mula sa Guru Markets. Kayong lahat ay tunay na pinakaastig na madla.